sa mga kapitbahay. Akong pakialam! Dahil dahil mga manloloko kayo! Mare, anong sinisigaw mo? Nakakahiya. Nag-iskandalo ka. Ang gusto ko lang malaman ninyo, pinaghirapan namin yung perang yun. Pinag-ipunan namin ng matagal. Ibalik nyo na lang sa amin yung binigay namin sa inyo. Alam mo kung bakit? Mga swapang kasi kayo sa pera. Mga balasuwas kayo! Mare, dahan-dahan naman sa pagsasalita. Parang hindi naman kayo nakinabang nun. Anong nakinabang? Wala nga kami napala sa inyo eh! Akala mo naman ang laki nang nawala sa inyo kung maggaganyan ka. Sisihin mo yung asawa mo. At hindi kami. Sabi na pinag-ipunan namin yan! Sisihin mo yung asawa mo, hindi kami! Tama. Para Danny, yung pangako mo sa amin, Danny! 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 Raquel! Balik niyo yung pera namin! Danny! Ibalik niyo yung pera namin! Ibalik niyo yung pera namin! Kailangan namin yun! Danny! Raquel! Ma, tama na. Umuwi na tayo. Pera natin yun! Nagagawin mo lahat to eh! Nangako tayo sa mga bata! Nangako tayong babalik tayo! Magbabakasyon tayo doon! Mag-iingat kayo doon. Huwag kayong magpapakasubsob sa trabaho. Yung bilin ko, huwag niyo kakalimutan. Alagaan niyo sarili niyo. Nay naman, ano naman kayong bago ng bago eh. 5 taon na ho kami pabalik-balik sa Canada. Sanay na ho kami doon. Kahit sa klima pa. Bakit pa naman kasi kayo nag-renew? Akala ko ba huli na yun? Sayang naman ho kasi. Saka wag naman ho kayo mag-alala. Mabilis lang naman ho yung 2 taon. Hindi kayo maiinip. Magbibilang lang kayo ng ilang buwan. Nandito na ulit kami. Huwag na kayong malungkot. Sandali lang naman kami dun eh. Pangako, babalik kami ulit. Sige na naman, huwag niyo naman pabaunan si Mama ng mga sad faces ninyo. Ma, ayos na ba lahat? Anak, sige na. Kailangan na namin ulis sa mama mo. Kaya dito. Ito pinapangako ko sa'yo. Kapag nag-honor ka sa graduation mo, kahit top 5 lang, uuwi kami ng papa mo. Kami mismo magsasabit ng medalya sa'yo. Promise, Mama. Magkaka-honor po ako. Nay, sige. Ma, halika na. Baka malate pa tayo sa airport. Mag-iingat po, Mama. O kayo rin ha, mag-iingat kayo, Nay ha. Huwag kayong pasaway kay Nanay ha. Ingat po kayo, Ingat kayo ha. Ingat po kayo. Babalik po sila. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pagsasama-sama at pagdiriwang ng buong pamilya. Pero paano kaya ang mga kababayan nating OFW na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko? Sila ang mga nangungulila sa mahigpit na yakap, masayang tawanan at mainit na pagmamahal ng kanilang pamilya. Slowly. Okay, wait a minute. Okay, you can go now. There you go. There you go. You're so kind to me. Hips up. There you go. Okay, down. Slowly. And don't say that because when they hear you,
they will get jealous. Get up, there. Just gonna tie it. Okay, there you go. You know what, Justin? You remind me of my 2 children. Actually, I miss them. Are they sick too? Oh, no. I mean, you remind me of them because, like you, they're smart and they're thoughtful. Actually, I miss my children. But I promised them I'll visit them by summer. Anyway, I'll just take out the trash and I'll be back and give you your medicines. Okay? Thank you, Lily. Hello, Emil. Oo, ma. Nandiyan ka pa? Oo. Bawal yung cellphone dito. Bakit ka pa tumawag? Maaga ako mag-out ngayon kasi bibili pa ako ng regalo para kay Maring Raquel. Di ba ngayon yung surprise birthday party niya? Yung plinano ni Paring Danny? Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Nangako tayo sa kanila. Oo, nakalimutan ko eh. Ang dami ko kasing inaasikasong pasyente. O, bilisan mo na. Baka mahuli ako eh. Ay, ganun ba? O sige, susunduin na lang kita. Pa-out ka na ba? Mga 1 oras pa. Ano ka ba? Bakit ka ba kasi nagmamadali? O sige, dadaanan kita dyan. Tapos pag-date tayo, ha? Alam mo, wag na. Sayang yung Canadian dollars. Ma, naalala mo ba yung huling beses na nag-date tayo? Ang tagal-tagal na nun sa Pilipinas pa. At natatandaan mo, ikaw pa yung parating nanlilibre sa akin kasi wala pa akong trabaho noon. Kaya nga eh. O sige, sa Pilipinas na lang tayo mag-date, ha? Sige na, bye-bye. Oh, sige, I love you, bye-bye. Bye. Sige. Happy birthday! Talaga? At ikaw, kaya pala hindi ka sumabay sa akin pag-uwi. At nahirapan pa akong mag-park ng kotse, ha? Pero, thank you, Han. Sobrang na-surprise mo ako. I love you. Ika ba? Hoy! Tama na! Hoy! Baka lang gawin kami niyan. Halika na, ha? Kumain na tayo, ha? Oo, upo na tayo dahil naiingit na itong kumpare mo. Oh, pare. Tikman nyo itong adobo. Alam ko na i-miss nyo ng pagkain Pinoy. Parang dahil, perfect talaga tong adobo mo. Okay lang ba kung ubusin ka na to? Sige lang, umuha ka na. Ma! Nakakaya ko. Ma! Iba kasi yan, deer meat yan. Deer meat? Deer? As in, sa? Mahal yan, ah. Hindi naman masyado. Matagal na kasi ako nag-experiment. Try nyo rin tong seafood lasagna. Scallop ang halo niyan at si pare nyo rin ang nagluto niyan. Ma, kumo ko. Oo, gusto ko na. Naku, Mare, pasensya ka na. Nakikain na lang kami, nagbasag pa ako. Don't worry, Mare. Marami akong collection ng glass set na yan, kaya okay lang. Sigurado ka? Hindi, aayusin ko na lang. Ay, aray. Sabi ko naman sa'yo, Mare, mamaya na yan. Ayan, tuloy na tibukan na. Ma, okay ka lang? Oo, wala to. Okay ka lang, Mare? Oo, malayo to sa bituka. Pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo. Okay lang, Mare. Pasensya na kayo ha, sandali lang. Nay? Ilang araw na nga may sakit. Ang hilig naman kasing magpatuyo ng pawis sa likod eh. Mama? Tenten. May sakit ka daw. Magpapagaling ka ha. Ay, o nga pala. Alam mo yung pinapahanap mo sa aming kotse ng papa mo? Yung toy car? Oo, nakakita na kami. Kaya dapat... Magpagaling ka para mapaglaruan mo siya ng maayos. Ha? Ako, promise po, Mama. Mag-iingat ka ha. Bye, anak. O ay, sige na anak at ako na bahala dito.
O sige, ma. Tawag na lang ako ulit. Ingat kayo dyan, ha? Bye-bye, love you. Halika, pakinggan natin itong business opportunity na inaalok ni paring Danny. Ito nga, Mare, multi-level marketing. Yung 50,000 pesos nyo in a span of 3 months, mababawi nyo kagad yung in-invest ninyo. And within a year, 150,000 pesos. 3 times sa inilabas nyong pera. Eh kahit sinong negosyante ang maglagay ng ganyang pera sa bangko, hindi nila kikitain yung ganyang kalaki. Sa pare, sa mga na-invite mo pa lang yan. Paano pa sa ma-invite ng mga downlines mo? Another 10% na naman yun. Plus 10,000 sa ikitain nyo. Lalo na siguro pag malaki-laki yung i-invest ninyo. Saka ang kagandahan nito, Mari, hindi mo kailangan mag-work. Ang mga downlines mo ang magpapasok ng pera sa'yo. Kahit relax ka lang at the comfort of your home, kumikita ka. Ganun kasi yung ginawa namin ni Danny Ano, Maring Lily, okay ba sa'yo? Ikaw pare. Pag-uusapan namin ng... Pag-usapan nyo. Sa hindi na extra income. Oo nga, malaking perang kikitain nyo kung malaki yung i-invest ninyo. Hoy, mamaya na yan. Halika na, masarap to. Lola, may exam po kami bukas. Kailangan ko po mag-review. Para po makapasa at magka-honor. Ay, di ba naman honor ka naman talaga? Lola, top 7 pa lang po yun. Kailangan ko po makapag-top 5 para pumuwi na po dito sila mama. At masabitan po ko ng medalya sa stage. Ay, nako. Ay, paano mo mapupuno yung utak mo kung wala naman laman ang tiyan mo? Halika na. Kumain ka muna dito. Dali, masarap ito. Halika na po. Asan pala yung kapatid mo? Ito si Tito. Ay, Lola! Ay, naku po! Ano ba nangyari sa iyo? Tumawag ka ng tricycle. Dali pa, ang natin ko sa ospital. Ang dami niyan, Ma. Sigurado matutuwa na sila dyan. Simon, tagal na ang pinag-ipunan yan, ano? Kaya nga Pero paano sa tingin mo? Kasi iniisip ko, bakit hindi na lang natin isabay itong balikbayang box pag uwi natin next month? Naku, Ma, mapapamahal lang tayo, no? Mahal-mahal lang extra baggage. At isa pa, may expiration yung mga delata. Sayang naman kung di mapakinabangan. Ano kung di tayo makauwi? Anong hindi makauwi? Kailangan nating umuwi dahil nangako tayo sa kanila na uuwi tayo. Tsaka, di ba, si Bugoy nga mag-graduate pa. Tsaka, kaya nga ako nag-iipon para hindi na natin problemahin yung ticket natin pabalik dito. May para kay Tenten to. Dao. Ma, nakita mo itong post ni paring Danny sa Facebook? Bumili silang bagong kotse. As in, brand new. Ay, siguro malaki na talaga kinikita niya, no? Hindi. May business silang mag-asawa. Yun nga yung pinag-uusapan namin bago magpaalam ng birthday ni Maring Raquel. Oh, di ba to? Huling post ni Maring Raquel. Oh. #blessed. Bumili sila ng bagong bahay, oh. Yan nga. Aba? Kalain mo nga naman yan, no? Alam mo, hindi ka naman maintindihan sa mag-asawang yan. Aanin naman nila ang dalawang bahay. Paano yun? TTHS, dito yung isa, MWF, dito yung isa, o kaya naman si pare dito sa kabilang bahay, si Mare di ba? May mga tao talagang ganyan. Hindi na kontento sa isa. Saka alam mo yan, parang siguro token nila yan para sa lahat ng pinaghirapan nila. Gusto nila, nakikita nila yung pinundar nila. Kung sa bagay, pinaghirapan naman nila yan. Eh, iniisip ko nga, ilang taon na tayong pabalik-balik dito.
Hanggang ngayon, nagre-rent pa tayo ng apartment. Naipundar lang natin isang bulok na sasakyan. Uy, ano naman masama doon? Pa, hindi naman tayo nagtatrabaho sa abroad para bumili ng luho. Saka sina paring Danny at Maring Raquel. Sa kanila lang yung kinikita nila. Di ba nga, wala pa silang anak. Pero gusto ko rin naman umasenso tulad nila. Kaya nga iniisip ko, ba't di kaya tayo pumasok sa business nila? No, yung networking? Eh, nako, pa, di ba sinabi ko sa'yo, hindi talaga ako komportable dun sa business na ganun eh. Isa pa, hindi naman ganun kalaki kinikita natin eh. Yung kukonting kinikita natin, ipunin na lang natin. Kaya nga yung savings lang naman natin ang ipapasok natin eh. Malaking interest, hindi kayang kitain yun sa bangko. Hindi ko alam talaga. Alam mo, nagdadalawang isip talaga ako dyan eh. Pag-usapan na lang natin siya sa ibang panahon. Akin na. Tatawagan ko si nanay. Sabihin ko, meron tayong padala sa kanilang balikbayan box at papangalan ko sa kanya. Ma! Bugoy? Si nanay? Ma, wala po si Lola kaya ako po yung sumagot. Kagagaling lang po namin ng ospital. Mga pangatlong balik na po kami. Ospital? Bakit? Anong nangyari kay nanay? Ma, hindi po si Lola yung sinugod sa ospital. Si Tenten po. May sinasabi po yung doktor na sakit ni Tenten eh. Acute leukemia daw po. Iyak nga po si Lola kanina. Ouch! It's hot! Oh my, I'm so sorry. I didn't mean to. Next time, be more careful. You are paid here to take good care of us and not to harm us in any way. Yes, I know. I'm so sorry. I was just preoccupied thinking about... Preoccupied? You don't bring your problems at work. You know what? Get out. Can you get out? I'm so sorry. Get out! Ma, kumain ka na ba? Ma, ang sabi ko, kumain ka na ba? Ay, hindi pa eh. Inaaskasa ko lang to eh. Tsaka, pasensya ka na, hindi ako nakapagluto eh. Nag-take out na lang ako dyan ng chicken sandwich tsaka yung spaghetti gusto mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo ba nakikita? Nagko-compute ako ng kinita natin dahil kinuha ko na yung payslip nating dalawa. Kailangan natin magpadala ng pera dun sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni Tenten. So, anong plano mo? Wala akong choice eh. Kumuha ko dun sa savings natin. Bakit di kasi tanggapin natin ang tulong na inaalok ni paring Danny? Easy money. Diba, ilang beses na natin pinag-usapan yon. Ang importante, ang mas importante ngayon, makapagpadala tayo ng pera sa Pilipinas. No. Bruce, we will pay you. Just give us some time. No, not this time. I won't allow your excuses. You always give me a hard time. Please, just 1 week. Bruce, please. We will pay you. No. Bruce! Han, bakit mo pinayagang mahatak yung kotse natin? Yung gagawin ko, wala na tayong pera. Yung mga downline natin naniningil na. Si Mr. Smith, hinahanap niya na in-invest niya. Ito naman sa amin, di ko magilap eh. Siya tumahak ng pinakamalang pera. Kaya kailangan natin makakumbinsin ng isa o kaya dalawa.
Para may pantapal muna tayo sa mga utang natin. Pag nakabawi naman si Simon, mabawi rin natin yung ininvest nila. Ang dami po. Aba, mukhang marami silang pinadala ngayon ah. Nga po eh. Ito po. Wow. Mukhang inipon nga po nila. Ito po. Uy, Oh, 10-10 oh. Oh. Ba't ka umiiyak? Di ba yan yung bilin mo? Namimiss ko na sila mama at papa. Magsisimula na akong ikemo bukas. Sana nandun sila. 10-10, huwag ka mag-alala. Alam mo, isa ako sa high sa exam namin. Kasi sigurado ako makakauwi sila mama. Di ba yun yung promise nila? Tsaka, pipilitin ko mapasama sa top 5 para sa'yo. Ah. Tara nga. Oh, pare, napadalo ka. Tuloy ka muna. Paring Danny, nakapag-decide na ako. Mag-i-invest ako sa business ni Mare. May problema kasi sa Pilipinas eh. Hello, Ma? Nasa work pa ako eh. Mag-overtime ako. Hindi, ako na nasusundo sa'yo mamaya. Ah, sige. Oh, ingat ka. Bye-bye. Si Maring Lily ba yun, pare? Oo. Papasok pala siya sa work. Tuloy na natin pa rin pinag-uusapan natin kanina. 20% every individual person na makapayag mo mag-sign up. Plus another 20% naman sa mga may isama ng downline mo. So imagine kung ilan lahat yun. Malaki-laki ang magiging payout mo kung malaki-laki ang investment package na kukunin mo. Magkano ba yung balak mong i-invest, pare? 5,000 Canadian dollars sana. Pero naisip ko, gagawin ko ng 8,000. Di ba? Sabi mo, pag mas malaki pinasok ko, mas malaki kikitain ko. Mas okay yon. Mas malaki yung investment, mas malaki yung balik na profit. By the way, pare, alam ba ng asawa mo yung tungkol sa desisyon mo? Di ko pa sasabihin sa kanya. Saka na kapag kumita na. Total, di ba, sabi niyo naman na in 2 months, meron na akong matatanggap na kita. Oo pare, sigurado yan. Pa, nasaan yung pera natin? Bakit hindi mo kasi sinabi sa akin kailangan mo mag-withdraw? Magpapaliwanag ako. Alam mo naman kailangan natin yung pera, di ba? Para yun sa anak natin eh. Dahil kailangan natin makauwi sa kanila. Saan mo ba dinagay? Saan mo ba dinala? Ma, in-invest ko yung savings natin dun sa business ni parang Danny at parang Raquel. Nasabi ko na nga ba eh. Kung hindi ba ako nagtanong, hindi ko malalaman? Kung hindi ba ako tumawag sa bako, hindi ko malalaman itong ginawa mo. Wala naman akong balak isikreto sa inyo eh. Ayoko lang mag-alala ka. Pues, tawagan mo. Sabihin mo, kailangan natin yung pera natin. Hindi yung problema eh. Hindi sumasagot si paring Danny. Ma, saan ka pupunta? Raquel! Danny! Raquel, Danny!
sa mga kapitbahay. Akong pakialam! Kaya Dani, mga manloloko kayo! Mare, anong sinisigaw mo? Nakakahiya. Nag-iskandalo ka. Mare, ang kapal naman ang mukhang tawagin mo pa ako nun. Pagkatapos mo kaming goyoin ang asawa ko. Nasaan ang pera namin? Nasaan ang pera namin? Pasok muna kayo. Sa loob natin pag-usapan yan. Ayoko! Dito tayo mag-uusap. Sasagutin mo lahat ng tanong ko, babae ka. Nasaan ang pera namin? Ibalik mo ang pera namin! Mare, malinaw ang usapan namin ni kumpare na mag-i-invest kayo sa business namin. Pero hindi namin kayo pinilit. Ten, apo. Nag-alisa na ang mga bisita. Hindi mo pa hinihipan yung cake mo. Hipan mo na. Oh. Hinihintay ko pa po kasi tumawag sila mama at papa. Gusto ko po kasi kakanta po sila pag nag-blow po ako ng candle ko. Ten. Ulitin na lang natin yun pagdating nila mama at papa sa next month. Sandali na lang naman yun eh. Diba, Lola? Oo naman, apo. Malapit na silang dumating. Sige na, hipan mo na yung cake mo. Malay ko sa usapan niyo ng asawa ko. Bakit ba kasi hindi niyo sinasagot ang tawag namin? Bakit niyo ba kami pinagtataguan? Hindi naman sa ganun. Busy lang talaga, Mare, at hindi ko rin alam kung anong isasagot ko sa inyo dahil nga yung mga business partner naman talaga... Wala akong pakialam kung sino man ang kasosyo niyo dyan. Ang gusto ko lang malaman ninyo, pinaghirapan namin yung perang yun. Pinag-ipunan namin ng matagal. Ibalik niyo na lang sa amin yung binigay namin sa inyo. Alam mo kung bakit? Mga swapang kasi kayo sa pera. Mga balasuwas kayo. Mare, dahan-dahan naman sa pagsasalita. Parang hindi naman kayo nakinabang nun. Anong nakinabang? Wala nga kami napala sa inyo eh. Akala mo naman ang laki nang nawala sa inyo kung maggaganyan ka. Sisihin mo yung asawa mo. At hindi kami. Sobrang lang pinag-ipunan namin lahat kami! Anak! Para Danny, yung pangako mo sa amin, Danny! Dani! Dani! Raquel! Ibalik niyo yung pera namin! Dani! Ibalik niyo yung pera namin! Ibalik niyo yung pera namin! Kailangan namin yun! Dani! Raquel! Ma, tama na, umuwi na tayo. Pera natin yun! Pera natin ang nakasalalay dito! Pinaghirapan natin yung perang yun! Sinayang mo lang! Nagagawan mo lahat to eh! Nangako tayo sa mga bata! Nangako tayo! Babalik tayo! Magbabakasyon tayo doon! Ma, kanina pa po namin kayo hinihintay. O ma, ba't po kayo umiiyak? Nak, pasensya na. Hindi na kami makakauwi ng papa mo. Nabiktima kami ng mga manloloko rito eh. Nascam kami. Naubos na ang savings namin. Wala kaming pamasahe pa uwi. Ma! Hindi pwede, ma! Nangako kayo eh! Sino magsasabit sa akin ng medalya sa stage? Sana hindi na lang kayo nangako, ma! Inaasar niyo lang ako! Pero anak, ano ba nangyari? Nabiktima kami ng mga manloloko rito eh. Nascam kami. Ha?
Paano yun? Wala na sila. Wala na ang pera natin. Tinangay na nila. Tawarin mo ako. Ayon sa tala ng gobyerno, mahigit 2 milyong OFW na ang nasa iba't ibang panig ng mundo. Kahit magkakaiba ng estado sa buhay, kung bibigyan sila ng isang aginaldo, tiyak na magtutugma ang kailang simpleng gusto. Yun ay muling mayakap at makapiling ang mga mahal nila sa buhay ngayong Pasko. Ma? Ano nangyari? Wala na tayong titiran. Tumawag na ako sa bangko. Sinabi ko hindi na natin kayang magbayad eh. Yung natitira nating pera, papadala ko na lang sa Pilipinas. Pag-graduation ni Bugoy at saka dun sa pagpapagamot ni Tenten. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Ginawa ko lang yung alam kong tama. Hindi katulad mo. Wala pala ngayon. Sa coach muna tayo titira. At hindi pa tayo nakakabawi. Ito muna ako. Lagyan mo na yan sila. Kumapit ka lang, kumapit ka lang. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi na ako galit. Pero nasasaktan lang ako. Yung mga anak natin, nabigo natin dahil sa kababayan nating dalawa. Hindi natin naaalalayan yung anak natin ngayong kailangan niya tayo para mabilis siyang gumaling. Tsaka tingnan mo to. Graduation ni Bugoy. Once in a lifetime lang nangyayari yan. Pareho pa tayong wala. Patawarin mo ako, Lily. Hindi ako nakontento. Sa kagustuhan kong matupad ang mga pangarap natin. Makapagpadala ng malaking pera. Naghanap ako ng malaki at mabilis na paraan. Pero nagkamali ako. Nagsisisihan ko yan. Hindi ko talaga alam bakit hindi ka naniwala sa akin. Sa akin lang naman pinanghihinayangan ko kasi pinagtrabahuan natin yun. Pinag-ipunan natin yun. Pero wala na tayong magagawa. Siguro ang tadhana lang magpaparusa sa kanila. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Lily, pangako. Babawiin ko lahat ng nawala sa atin. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Magdo-double work ako, maghahanap ako ng trabaho sa gabi. Babalik ko lahat ng nawala sa atin. Patawarin mo lang ako. Wala namang problema yun eh. Sanay ako maghirap. Sanay ako magtrabaho. Ang ayoko lang nakikita. Nasasaktan siya kung nahihirapan yung mga anak natin nang dahil sa kapabayaan natin. Huwag kang
umiyak, Lily. Nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Malalagpasan na natin ang pagsubok na to. Later, I will give you your medicine. And then... Justin? Nagpatuloy ang buhay namin sa Canada dahil kailangan namin makabawi sa perang nawala sa amin. Napagdesisyonan ko mag-double shift sa nursing home care na pinapasukan ko. Si Emil naman ay nag-double work din. Nagtatrabaho siya sa umaga sa isang courier at tinanggap din niya ang ibang racket katulad ng pagpapasada sa taxi sa Canada tuwing gabi. Ba't ka ligaga? Binibilang ko kasi kung sapat na ba to para makabili tayo ng ticket pa uwi ng Maynila eh. Anong plano mo? Kasi kanina namatay yung pinaka-close kong pasyente, si Justin. Tapos naalala ko si Tenten. Ayoko mangyari yun sa kanya. Ayokong mangyari sa kanyang mamatay siyang nag-iisa. Kaya gusto kong umuwi ng Pilipinas. Aba, imposibleng mangyari yan sa anak natin. Kahit na. Hindi mo naman masasabi. Basta kailangan nandun ako sa tabi niya kung sakali man mangyari yun. Bilang isang ina, kailangan nasa tabi ako ng anak ko. Kaya pa kahit na anong mangyari, uuwi tayo ng Pilipinas. Halika na rito. Huwag na kayong malungkot. Magpapasko na mamaya. Hindi magandang salubungin ng nakasimangot. Huwag na kayong malungkot, ha? May pagkain tayo. Ano pa ba naman gusto ninyo? Apo. Oh, tingnan mo, meron pa tayong ham. Ha? Jingle bells, jingle all the way. Dito ka po, Mama. Marami na ako napalagpas na importanteng okasyon ng buhay niyo. Itong Paskong to, hindi ko papayagang makalagpas. Sa tahan. Sa tahan. Oh! Ang lagay ba mama niyo lang yakapin niyo, ha? Merry Christmas! Merry Christmas po. Kompleto na tayo. Ay, sarap naman ang handa mo, oh. Pagkatapos ng maikling panahon, nakabangon kami sa aming pinagdaanang hirap. Mahirap at nakakapagod.
Pero saan pa ba naman kami huhugot ng lakas? Kundi sa dalawang anak naming naghihintay sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Kahit malamig ang Disyembre, kahit malayo sila sa atin, huwag nating palagpasin ang isang araw na hindi natin naipadarama sa mga kababayan nating OFW ang mainit nating yakap at pagbati na isang masaya, masagana at mapagpalang Pasko. Ano pa bang hinihintay natin? Ay, sarap! Lika na, kumain na tayo! Kumain na tayo. Nay kayo. Oh, mauna na kayo at ako'y aantindihin ko kayo. Oh. Ano Ay, ang sarap! Kanin tsaka spaghetti. Oh. Thank you. Salad ka rin. Mama, Oh, ikaw. tignan mo to. Diyos na sumingit sa pagkakautang nila. Ngayon, pagbabayaran nila lahat ng ginawa nila sa kulungan. Hindi mo naintindihin. Kumain na tayo. Naku! Merry Christmas! Ang buhay ay hindi isang daan na mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po si Mari Rivera.